So, yun nga guys, dahil wala ang aming mga magulang dito at ang alaga lang namin ang asawa namin. So, ngayon, andito pa rin ako tanghali na 12:00 na. Kasi hinintay ko makalis ang alaga ko bago ako magsimula ng trabaho. Ganyan po ang setup namin pag wala ang aming tatay at nanay dito. Wait natin siyang lumabas. Mamaya na ako papasok sa bahay pag nakaalis na siya. Dadaan naman siya dito sa tapat. Kaya makikita natin. So, ayan guys, nakikita niyo yung araw. Diba? Ang araw-araw kasi nga, 12:00 na. At paalis pa lang ang asawa ko at ang alaga ko. Bali yung asawa ko nandun na sa sasakyan, hinihintay na lang niya alaga niya sa trabaho. Yan, dito siya dadaan sa likod ng kotse. At ayun nga rin yung labahan ko, nilabas ko na kasi maglalaba ako ngayon. Every Monday kasi and Thursday ang aking paglalaba. Kaya ngayon ay maglalaba ko ng damit namin. Ayan na nga siya guys, dadaan ng aking alaga. Siya ay papasok na. Hintayin lang natin siyang makalabas. Mukhang nagtapon pa nga siya ng basura. Baka tumae yung pusa niya. Kaya tinapon muna niya. Ayan ang po siya. Lumabas na. Yes. So tayo naman ngayon ang papasok para makagawa na sa loob ng bahay. Itong aking labahan. Grabe ang init. Init! Init! Grabe. Labahan ko. Labahan namin ng asawa ko. Ayan. Dami, di ba? Ayan, mainit. Siyempre, pasimuno ako na pag sa pintuan pa lang dapat nilalagay na sa lagayan ng tsinelas ang tsinelas or sapatos. Dapat ganun. So, dito na tayo sa loob. You know. At pag ako na mag-isa dito, nilalako talaga ang pinto. Ilak natin siya. Para hindi ako kabahan habang gumagawa sa taas. Tayo sa kusina, buksan natin yung ilaw. So, yan. Ngayon pa na ako magbubukas ng bintana kasi kakabukas lang ng alaga ko ng pinto. Ganyan siya pag siya lang dito. Buksan lang natin siya ng kalahati lang. Oops, tama na yan. Sobra na. Yan. Oh. Maglalaba ako. Labahan lang namin to. Namin mag-asawa. Mas marami ako nilalaban ng damit. Namin mag-asawa kaysa sa mga amo ko sa totoo lang. Sinama ko yung jacket talaga na ito. Sa pagpanti ko.
We're going to take my cleaning materials here. Patay natin ilaw, sayang. So, nandito yung mga panglinis ko. So, kunin natin siya. This is my cleaning materials. See. So, hindi ako dadala ng walis ganito. May brush sa taas at back. Pang-mop. So, ito lang ang aking dadalhin dahil may brush naman doon at pang-mop. Kaya, let's go! Kita tayo sa taas. So, makikita nyo naman, madilim pa. Kasi pag siya lang nandito, di siya nagbubukas ng bintana. So, bubuksan muna natin itong bintana. Wait, lagay ko lang muna to dito. Kasi maglilinis ako ng CR. Hi, Celine! How are you? Celine! Buksan din na. So, kalahati lang. Enough. See, ang ganda, di ba? So, ito yung kwarto ng alaga ko. Nakita nyo naman hindi siya magulo, di ba? I-arrange lang natin yung bed niya kasi ayaw din niya yung masyadong maayos. Naiya siyang galawin pag sobrang ayos. Kaya, arrange lang natin yan. Okay na sa kanya yun. So, ito nga, hindi niya ginalaw. Pag inaayos ko din niya talaga ganong ginugulo. Dati nga ayaw niya palinis sa akin kwarto. Kaya naman daw niya. So, syempre, di ba? Yan ang gawa. Gagawin. Hindi pa magawa, syempre. Naiya siya talagang paggawa ng kwarto niya. So, nilalagyan niya ng ganito kasi may alaga siyang pusa. Laging sumasampa dito sa bed niya. Kaya may cover na ganito. Hindi kasi masaya na sa mga amo ko, lalo na itong alaga ko. Nag-cover siya na ako plastic kasi lagi sumasampay po sa akin sa sige. Ayan. Sumasampay. Alaga niya. Nasa desk niya, ganyan lang yan kasi yan. Ganyan lang siya. Kasi araw-araw niyang ano yan, ginagawa. Paggaling niya ng work, di siya pumapesto. So ayan, ganyan lang siya. Ganyan lang yung ayos natin kasi kung ano talaga yung gusto ng mga amo natin na gustong ayos sa kwarto nila, yun na yung sundin natin. Mas para sa ikabubuti din natin yun. Less sermon. Kaya unang pa lang, so yun nga yan lang yung ayos kasi sinusunod ko lang kung anong gusto ng alaga ko at kung yung mga gamit ng anak niya, kung saan lang niya iniwan dun lang. Kaya umpisa pa lang yun ang ginagawa ko. Actually, itong paglilinis ka ng kwarto niya, ayaw niya talagang ginagawa ko yan. Pero ngayon wala na din siyang magawa. Kasi talaga sabi ko,
I insist, sabi kong ganun. Kasi di ba, nakakaya naman sumasahod ka tapos hindi ka kikilos. Pero sinasabi niya talaga na hindi mo naman kailangan gawin. Pero syempre, di ba, kaya naman tayo nagpunta dito para magtrabaho, hindi naman para tumambay. Kahit mabait yung amo natin, syempre kikilos pa rin tayo. So, ngayon nga yung si Celine. Ayan siya. So, ngayon maglilinis ako ng CR. Itong kwarto na to ang kwarto na nanay ko. Palililinis nga bago lang siya dumating. Dito naman na tayo sa CR. So, yun lang ang kanilang CR. Easy to clean to. Kasi tuyo na siya kasi maaga naligo yung alaga ko. Tapos hinintay ko lang siya bago makaalis kasi doon pa lang siya magbubukas ng pinto pag paalis na siya papuntang trabaho. Kaya yan lang lilinisin natin. Sobrang daling linisin lang na ito. Diba? Mabilis lang siya linisin. Hindi sila makalat as in. Hindi sila makakalat na tao. So ipapaliwanag ko na nga rin sa inyo paano ko linisin tong CR nila na napakadali lang. Paling muna ko ang ginagawa ay linisin tong salamin. Kasi syempre, siya yung pinakatuyo. Kaya yan ang una kong nililinis. At isusunod ko naman yung dito sa shower nila. Diyan. Pagkatapos ko dito, pati itong pinto niya, salamin din ay yan naman ang isusunod ko. Pagkatapos ay pupunta ko dito sa inodoro. Yan. Sa pitay. Pag natapos siya mga yan, dito naman ako sa sahig. At ito ang ihuhuli ko kasi hinuhugasan ko pa to at dito ko na rin binabanlawan yung mga basa na ginamit ko. Kaya napadali lang yung linisin. So mag-uumpisa na ako. Hindi ko na siguro papakita sa inyo paano ko linisin kasi sobrang bilis lang naman niya. At para mas mabilis din naman ako matapos dahil magpa-plancha pa ako yung araw na to. Nagdesisyon ako magplancha na kaysa bukas ko pagawin. So, yun lang. Ito muna gagawin natin sa ngayon. Dahil tapos na dito tayo sa kwarto niya. At ang kwarto naman ni Nanay, lilinisin ko lang niya bago siya dumating. Either Sunday or Monday. Ganyan. At ang kwarto din ni Tatay doon banda. Saka ko lang siya lilinisin bago sila dumating dahil wala namang. So, mag-umpisa na ako maglinis ng CR. Hi, Celine! At ayun na nga, tapos na ako maglinis ng CR nila. So, ngayon naman, ang aking gagawin ay magbabrush na lang ng floor at magmamap. Kasi ang pagpupunas sa mga estante na to ay Tuesday, Thursday, Sunday ko ginagawa. Kaya ayan. So, brush na lang, tsaka map. Diba? So, tapos na yung CR. Ito naman. Para magpuproceed tayo dun sa baba at magpa-plancha ako. Nakalimutan ko palang sabihin. Siguro nagtataka kayo kung bakit hindi ko minap yung kwarto ng alaga ko. Balik kasi ang pagmamap ng kwarto nila is twice a week lang. Pero sa totoo lang, ang gumagawa po ng paglilinis sa kwarto nila, kwarto ng alaga ko ni nanay at ni tatay, at ng kwarto ng isang anak na every Friday nandito natutulog, ay si nanay po. Bali, tumutulong lang ako sa kanya pag nililinis ang kwarto ni tatay. Pero ang pinakatrabaho ko araw-araw po dito ay ang maglinis nitong sala. Nakaliit-liit lang at ng CR. Bali po, sa CR hinintay kong matapos yung alaga ko. Saka ko lilinisin. Pag natapos ko yung sahig dito, itong living room, bababa muna ako magpapahinga. Maghihintay na ako sa kanya matapos siyang maligo. Saka ako aakyat para gawin yung paglilinis ng CR. Ganun lang po yung trabaho ko araw-araw dito. Yun ang pinaka-araw-araw ko. Pero sa paglilinis ng kwarto ni tatay, yung dalawa po kami ni nanay. Pero sa kwarto niya at kwarto ng dalawang anak niya, siya po talaga. Balik tapos na rin pala ako maglinis dito. So bababa na ako ngayon kasi magpa-plancha ako. Dahil bukas ko na malilinisin ang sa baba. Bukas ko siya imamap. Diba, sa trabaho dapat diskarte, time management para po magawa natin lahat yung trabaho. Yun din kasi ang sabi sa akin ng amo kong babae.
Ganun lang dapat yung trabaho. Hindi naman pwedeng patayin mo yung sarili mo kakatrabaho. Dapat kada isang trabaho may pahinga ka. Yun talaga ang sinabi niya. Umpisa pa lang. So, umpisa pa lang hanggang ngayon, ganun pa rin ang sinasabi niya. So, baba na nga tayo kasi nandito ang plantsahin ko. Nasa baba. Doon ako nagpa-plancha sa isang kwarto. Sa maid's room. Doon ako nagpa-plancha. Dito siya. Kunti lang naman itong plantsahin. So, yan lang siya. Tinupi ko muna kahapon. Kasi nga lagi din sinasabi ng amo ko, ng nanay ko dito, sa bahay na to, walang rush. Hindi mo kailangan madaliin. Ganun siya. Ganun sila. So, tapos na nga yung nilabhan ko. I-dryer ko na siya. Ayun, may dinryer pala akong basahan. Gagabi pa yan. So, sa totoo lang, mas marami akong nilalaban. Damit namin mag-asawa kaysa damit ng mga amo ko. At ang madalas pang maglaban ng damit nila yung amo kong babae, si nanay. Kahit pagunahan na lang ako sa kanya pag wala na akong ginagawa. Gusto na, tagod pa yung panty. Ganun kasi sila, kahit may katulong, hindi nila inaasa lahat. Yung gawain sa katulong nila. Umpisa pa lang din naman sinabi na nila na tulong-tulong sa trabaho. Yung amo ko, tinutulungan ako sa trabaho. Paglilinis ng kwarto kanya. Akin na yung CR tsaka living room. Tupiin ko muna itong basahan. Tupiin lang natin ito kasi. Magpa-plancha na ako habang hinintay ko yung matapos yung dryer ng damit namin. Yung mga towel na panlinis ko, dito ko siya nilalagay. Ayan po siya. Kaya yung nanay ko, hiyang-hiyayan pag nagugulo. Kaya sabi ko, ako lang magtutok at ang maglalagay dyan. So, ayan siya nakaayos. Dito naman tayo sa aking plantsahin. Saglit lang to guys, kasi konti lang to. Iba dyan nakatiklop na yung mga pantulog. Ang paplantsahin ko lang yun itong pang-opisina ng anak ko, tsaka yung uniform ng tatay ko. Yan. Tsaka itong isang pantalon. So, natin na natin yung kabahay. Yan. So, mag-umpisa na ako mag-plancha. Hindi ko na siguro papakita sa inyo kasi kahit naman sinusin nyo siguro marunong mag-plancha, diba? Para madali na din trabaho mo. Tsaka hindi nyo naman tatapusin yung video eh. Hahaba lang, kaya yan, mag-umpisa na ako. Ito lang, pagkatapos nito, tinatapos ko lang yung dryer ko, uuwi na rin ako. Balik na ako mamayang hapon, mga 6:30. Kukunin ko yung basura ng alaga ko kung meron man. At isasara ko yung mga bintana. Yun lang. Thank you!